Sikreto para mababalisa sa'yo ang isang lalaki. Yon. By the way, Happy New Year sa inyong lahat dyan. Yes, kamusta po yung pagpasok ng bagong taon na year 2025? Kompleto pa ba yung mga kamay dyan? Yes, para sa mga kalalakihan. Well, anyway, stay safe lang. And then, ito na nga, unang video natin or unang content natin sa taon na ito. So, yon. Which is, ituturo ko sa inyo yung sikreto paano magiging balisa yung isang lalaki or kung ano yung mga dapat ninyong gagawin. Okay, so ito. Naranasan mo na ba na mabalisa sa'yo yung isang lalaki? Dahil kung hindi pa utol, so ito po, ituturo ko sa inyo yung tamang gawain. Na huwag na nating papatagalin pa, na yung una sa lahat is, huwag agad mag-reply. Okay? Kung sa ngayon, sa situation ninyo, na nagkalayo kayo, and then parang binabaliwala ka ng partner mo, subukan mo po na huwag agad-agad magre-reply sa mga bawat messages niya. Kasi talagang mababaliwala ka rin ng partner mo kung nasanay din siya na kapag siya ay nag-message ay nandyan ka kaagad. Hindi pa umabot ng 1 minuto is nagre-reply ka na kaagad. So nagpapahiwatig lang din ito utol na naghihintay ka palagi sa mga mensahe niya. Pero kapag pinapatagal mo kasi, nagpapahiwatig lang din ito utol na busy ka klaseng tao na mas may marami ka pang pinapriority. So yun po yun. And then ito, yung pangalawa natin is maiikli ang reply or yung response. Subukan nyo po na iklian nyo yung mga response ninyo sa partner ninyo. Try nyo po utol. Kapag binabaliwala kayo ng mga partner ninyo, ipakita nyo rin na nawawala na rin kayo ng gana. Pero ganun na nga, huwag tayong masyadong magpahalata na kunwari isang parang busy ka lang, na maikli lang yung response mo, na isang tanong, isang sagot ka lang din. Yes, subukan nyo po, talagang mababalisa po yung partner mo sa gawaing ito. So yun. And then ito, yung pangatlo natin is maging clingy sa call or sa tawag. Halimbawa na lang tumatawag yung partner mo, kapag nag-uusap po kayo is magiging clingy ka, magiging malambing ka. And then ganoon na nga, isang yung tipong parang mahal na mahal mo siya na parang patay na patay ka sa kanya. Pero ito mas lalong mababalisa po yung partner mo kapag hanggang sa tawag ka lang naging clingy. Pero after ng tawagan ninyo is yung tipong parang nagpapaka-busy ka na parang nawawala na siya sa iyong isipan, na parang hindi mo na rin siya pina-priority. Subukan nyo po dahil mababalisa po yung isang lalaki sa gawain din na ito. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is maging clingy sa personal. Yes. Kung palagi kayong nagsasama, subukan mo pong na maging malambing, na magiging clingy sa kanya. Yung tipong parang pinapakita mo na sobrang mahal na mahal mo siya. Pero after nito utol na kayo ay magkalayo, subukan mo rin na ipakita sa kanya yung tipong parang busy ka or mas kinakaya mo rin na kahit wala siya. Dahil magtataka po yung isang lalaki na, uy teka lang, parang baliwala lang ako sa kanya pag magkalayo kami Trust me utol, kapag nagkita kayo ulit is mas lalo po yung ma-excite sa'yo. Mas lalo kanyang mamimiss. That's why mababalisa din po siya sa gawain na ito. Okay? So yun. And then ito yung panglima natin is mag-initiate tapusin ang tawag or call. Okay? Nakasanayan ba ninyo o nakasanayan din ba ninyo na yung lalaki palagi yung nag-initiate na, babe, sige na, may gagawin pa ako, o sige na babe, magkakabisi muna ako, may gagawin pa ako. Yes, kapag ganito utol, ay ikaw ito ngayon na parang masasaktan na, uy teka lang, parang nawawalan siya ng oras sa akin. Pero then, try nyo pong gawin din sa kanya. Nauunahan mo siya na, babe, pasensya na, may gagawin pa ako. O sige na babe, bukas na naman kasi naaantok na ako, may gagawin pa ako. Gumawa ka po ng dahilan. Dahil malaking impact po ito utol na kapag marunong ka rin mag-initiate na tapusin yung tawag. Dahil pinapakita po natin dito na mas may mahalagang bagay ka pa na inuuna. Hindi lang puro siya at siya. So ganun po yun. That's why napaka-importanting bagay po na marunong ka mag-initiate na tapusin yung call. So yun. And then ito yung pinaka-anim natin, which is lahat naman po ng sinasabi natin dito ay nagpapahiwatig na magpaka-busy ka. So yun po yung pang-anim natin. Kailangan mong magpaka-busy utol. Lalong-lalo na sa oras na hindi kayo magkasama. And then kapag makuha niya kasi yung oras mo, kagaya nga niyan sa personal or sa tawag man is nandiyan ka, todo bigay ka. Binibigay mo lahat-lahat sa kanya, nagiging clingy ka. Pero kapag sa oras na natapos na yung usapan ninyo, kapag pinatay nyo na yung tawag,
or kapag nagkahiwalay na kayo, na umuwi ka na, and then yun na nga, nagiging LDR na, is parang nawawalan ka rin ng oras sa kanya. Ibig sabihin, utol, hindi umiikot yung buong buhay mo sa kanya. Yes, kapag ganito po kasi yung gawain ng isang babae, ay talagang mababalisa po yung isang lalaki. Kahit sabihin man natin, utol, na yung lalaki na ito ay ginagamit ka lang or hindi seryoso sa'yo, pero kapag ikaw din mismo ay wala kang oras pagdating sa kanya, yung tipong parang hindi ka rin seryoso, ay talagang mababalisa or mapapaisip din po yung isang lalaki. So ganun po yun. That's why napaka-importanting bagay din po, utol, na unahin palagi yung sarili. Magpaka-busy ka para sa sarili mo, para sa family mo, para sa kinikita mo araw-araw. So yun lang po. And then the rest po ay talagang mas lalo pong maghahabol yung isang lalaki or yung tao nagkakagusto sa'yo. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito, and then mag-enjoy po kayo ha sa bagong taon na ito. So yun lang po. And then sa may mga gusto palang magtanong sa akin or mga gusto akong makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. PMS Laki lang, and then mag-usap-usap tayo doon. So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko wala.